And please open your Bible to the book of Romans chapter 12, please. Romans 12, verse 1 and 2. Basahan ko kong verse 1, and then kamo sa verse 2, mao niya nga itong pamalandungan this morning, mga kaigsunan. Romans 12, verse 1 and 2. The Bible says in verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Magampo ta, Lord, salamat kayo sa imong pulong among gibasa. Tagay kini gahom, Ginoo, salamat sa pribilehiyo nga din, Lord, kami makahatag himaya diha kanimo. Lord, hinaut kay karong kabuntagon ang imong ngalan mo ay mahimaya, mabayaw sa among taliwala. Salamat, Lord, sa matagusa nga naa karon. Ako giampo amahan, himo aming takus sa imong tubangan. Kung dunay mga sala sa among nahuna, sala sa among kasing-kasing, Lord, gikinahanglan namo ang imuhang pagpasaylo kanamo. Pinagi lamang sa imong habiling dugo, Lord, limpiyuhi kami ug himo aming angayan gayud sa mga tubangan. Aron, Lord, nga ang mga espirituhanong blessing maangko na mo, Ginoo. Talaygon ka, Lord, sa among taliwala. Gipray nako, hinaot kang gahom sa balang espiritu, mao gayud ang mga kontrolar sa matagusa. Ingon po, Lord, imong kubos nga lagad, tagay ko kaalam, wala ko'y mahimo kung sa ako lamang kaugalingon. Akong gitugyan, gisali kanimong tanan in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat. Please be seated. Gikan sa special number sa atuang young people. Contender to, contender. Revive to, nindot kayong mga minsay sa awit, nag-isip ka na about mission. Go and preach the gospel. Amen? O haom ka na sa atuang mission month, mga kaigsunan. Month of March, mawang atong mission month. Together in mission. O salamat, mga higala, nga kita bunga sa mission, nakakaplag ta sa kaluwasan tungod dunay tao nga nag-ampo pod para nato, nag-share ka nato sa Word of God para kita makakaplag sa gitawag nga kaluwasan. Are you saved? Amen. Are you redeemed by the blood of Jesus Christ? Amen. Muna'y pinaka-importante igsuon nga ikaw nasayod nga luwas. Amen. Nganong luwas man ka tungod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon ang bisan kinsa nga mo dawat kaniya, tagaan niya og katungod nga mamahimong anak sa Dios. So doon na ba'y gitagaan og katungod nga mamahimong anak sa Dios nga wa ka siguro? Makasiguro ta, mga kaigsunan. Okay? Now, together in mission, mao na nga atong mission month. Okay? Unya dili ta maka-involve totally sa mission kung wala ta ma-transform gyud sa Ginoo. Okay? Now this morning I'll be speaking to the subject about living a transformed life. A transformed life. Kana bitang nagkinabuhi ka sa kinabuhi nga dunay pagbag-o. Kanang kinabuhi nga dunay kausaban. Kanang kinabuhi nga dili na sama sa una nga sa wala pagkas Ginoo. Kanang kinabuhi ba nga lahi na gyud sa uban. Because the life of a Christian is one that is different from others. Lahi gyud, mga kaigsunan, ang kinabuhi sa usa ka tawo nga naay Ginoo. Amen. Living mo na magkinabuhi ta sa kinabuhi nga nausab. Amen. Nausab, mga kaigsunan. It is a life of godly character. Kana, kay kung wa pa ka mausab, wa ka sa church ron. Tingali, tuwa ka sa tubaan, tuwa ka sa sugalan, tuwa ka sa beach, tuwa ka sa mall. Pero tungod kay naay kausaban, human ka giluwas ni Jesus Christ, mga kaigsunan, ingon sa Biblia, tagaan tanyag bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao. Amen? All things are passed away, behold, all things are become new. Naanay pagbago, mga kaigsunan. Salamat through the Word of God. Padayon ta nga ginabago sa Ginoo, kay wa pa man gid mahuman ang Ginoo og trabaho nato. Amen? Ang kaluwasan humana, but God is still working in us. He's still molding in us. Mao na nga ang pulong sa Ginoo, mao gayud ang mupitol nato. Amen? Mao gayud ang mutudlo nato, mao gayud ang mumaymay nato to walk righteously and godly in the sight of the Lord, mga kaigsunan. Living a transformed life, mga kaigsunan. Okay? Unsa maning
living a transformed life. Unsa man ni siya? We need to remove unsa man mga bad habits na to, our lifestyles nga dili makahatag himaya sa Ginoo. Ato na nang ilikayan mga kaigsoon, selfish desires that leads us into temptation. Kabalo ka, usa sa makapalayo na to, makapadistansya na to sa Ginoo when we compromise temptations. Daghan kaing klaseng mga temptations mga kaigsoon. Tingali sa imong mind kaganiya sa wala pa ka magikan sa imong balay, nakaingon ka nga naamong gikoy lakaw pod ron. Naamong kay ang importante nga lakon pod ron. Kanong adlaw? Di na lang sa tingali ko musimba. There is a battle inside mga sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing. Di ba? Bantayan ta na mga kaigsunan kay nganuman kana usa na sa mga lihok sa yawa. Usa na sa mga lihok sa kaaway nga ma-divert gayud ang atong mga pangunahuna og mao hinungdan nga di na ka makaadto sa church to give honor to the Lord. Ang ato biyang tumong sa pag-ari sa simbahan pinaka-importante ni. Amen? Ginoo. Amen? Ginoo atong gisimba, gipamalandungan nato ang iyang pulong balaan ng Dios. Amen? Nya mo na nga angay jud nga tagaan og pagpakabana. Sa atong gibasa from kining chapter 12 to the book of Romans, duha lang ni ka verse ang atong gibasa pero supposed to be whole chapter mga kaigsunan. Makita to diha ang counsel, tambag, instructions from the Word of God. Gigamit sa Ginoo si Apostle Paul, si Apostle Pablo mga kaigsunan sa paghangyo, gi-address kini sa mga believers. If you are saved, believers ka sa Ginoo, apil ka nga giingnan ani. Hello, amen? Apil ta nga giagni ani, apil ta nga gihagit ani, apil ta nga gi-challenge ani nga mga pulong mga kaigsunan. You look at verse 1, the Bible says, I beseech you therefore, brethren in Christ, amen? Igsuon diha ni Kristo. Dili ta kaliwat sa dugo ug unod, pero because of Jesus Christ, because we are saved, because I am saved by the grace of God, you are saved by the grace of God, igsuon tang tanan sa pamilya sa Dios. Mao nang gitawag nga the greatest possession that we have as Christian mga kaigsunan. Kinahanglan ka maging proud ana, amen? Okay? So unsa man ni angay nito nga tagagpagtagad? Dunay upat ka mga butang nga gisulti ni Paul sa maong chapter mga kaigsunan nga angay i-apply sa atong kinabuhi in order nga ma-transform ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang pag-transform sa atong kinabuhi, kuha na siya, proseso na mga kaigsunan. So una nga tagaan itong pagtagad is, unsa man, kinahanglan, naatay gitawag nga a surrendered life. Samtang ga-surrender tas itong kinabuhi, kinahanglan dili half nga pag-surrender sa Ginoo, but full surrender. Amen? When we say surrender, buti pa sabot, give up ka. Surrender ka, amen? Tanawa ang Biblia mga kaigsunan. You look at verse number 1. It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Dili sa abilidad ni Paul. Who is Paul? Si Saulo, mga kaigsunan. He was a lawyer. He was a lawyer. Pero wala, iyan ang gipadaplin ng iyahang profession, mga kaigsunan. Kaya naman, giusab sa Ginoo, o diri makita na ito nga si Apostle Paul, nang independent sa Ginoo, when he said, by the mercies of God. Amen? Kaluoy ramang gid sa Ginoo. Amen? Kaya kung wala pa maluoy ang Ginoo nato, ambot lang. Unsay nadangatan nato karon. Unsa kay gama sa kinabuhi sa nato karon kung wala pa ang kaluoy sa Ginoo. First, ato gi-acknowledge ang gisulat sa Lamentations chapter 3 verse 21. It is the Lord's mercies that we are still alive, that we are not consumed. Amen. Kining tanan tungod ni sa kaluoy sa Ginoo nga kita gaginhawa pa. Nga kita makakita pa ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Makita pa nato ang atong pamilya, makita pa nato ang atong igsuon sa pagtuo. Kana dili na tungod sa imong pagka-healthy mga kaigsunan, but it is because of the God's mercy. Tungod na sa gitawag nga kaluoy sa Dios mga kaigsunan sa Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. God demands our absolute surrender. Dili ka makaingon sa Ginoo nga, Lord, save naman ko, anak naman ko nimo Lord. Pwede ba Lord, Sunday lang ako isurrender akong kinabuhi? Pwede ba Lord, Wednesday lang nako isurrender akong kinabuhi? No, mga kaigsunan.
Di ba? Ingon sa Biblia diri, a living sacrifice, that ye present your bodies as a living sacrifice. Buti pa sabot, dili katunga lang sa imong kinabuhi ang imong isurrender sa Ginoo. Now, kung katunga ra gyud sa imong kinabuhi ang imong isurrender sa Ginoo, asa man nimo gigahin ang katunga? Sa kalibutan, sa imong unod-non nga desire, mga kaigsunan. Notice the word buhi nga halad. A living sacrifice. That is a full surrender, mga kaigsunan. Kining living sacrifice, gidescribe ni in three things. Number one, it is a consecrated sacrifice. A consecrated sacrifice, mga kaigsunan. Unsa man ang consecration? Consecrations means the separations of oneself from things that are unclean, especially anything that would contaminate. Mga kaigsunan, mga unclean things, evil thoughts, evil desire. Kung magpabili na sa itong kasing-kasing, mga kaigsunan, it will lead us to stay away from the Lord, mga kaigsunan. Maginahinay tagpalayo. Oh? And consecrated life, buti pa sabot, mga kaigsunan. Ingon sa Biblia, we need to present our body. Kanabi tumingon ka nga, Lord, here's my life. Amen. Lord, ako kinabuhi, ako ning i-offer diha kanimo. Sa bidyukihan, na-appeal na sa bidyukihan ang kanang kanta diha nga, Lord, I offer my life to you. Right? Amen? Unya, ang gakanta, hubog. Ang gakanta, sabog. Ang gakanta, makaigsunan, lahi ng pangutok. Kaya naman, controlled by, alcohol. Niya mo kanta, Lord, I offer my life to you. Do you think nahimaya ang Ginoo? Amen? Nalipay ba ang Diyos, anak? Amen? Wala. Ingon sa Biblia that ye present your bodies as a living sacrifice. It is a consecrated sacrifice, mga kaigsunan. Kanabitang maingon ka nga, kanang maingon ka nga, Lord, Sunday man ron, walay problema na ko. I'm willing to go to church. Amen? You present your body as a living, dili patay. Dili pwede nga, Lord, kanang pwede ba nga ang ako lang espiritu akong pasimbahon? Ang lawas, dili lang ko matulog lang ko, Lord. Magpahayahay lang ko diri. Mag-drive lang ko. Magsuroy lang ko. Pero akong kasing-kasing ko kugunahon na, Lord, naa sa church, ingana ba? No, mga kaigsunan. That ye present your bodies as a living sacrifice. Not only it is a consecrated sacrifice, but also a complete sacrifice. A complete. Our bodies, our soul, and our spirit. This is the practical aspect of our surrendered life. Mga kaigsunan. Surrender ta sa Ginoo. Complete. Nga naman, sa dihang gitagaan ta sa Ginoo kaluwasan, kumplito ba ya? Amen. Wala ba yan mangingon na Biblia, sige, luwason ta ka, tuhi ko, unya, himo sa maayo pod para kumplito kang maluwas. Dili, oy. Amen. Ingon sa Biblia, dili sa atong buhat. Kay kung sa buhat, magpasigarbo ang mga tao, not of works of righteousness. Unsa man? But the works of Jesus. Amen? Complete. Oh, hapit na ang Holy Week. Ang mga Pinoy, kuan man gid kayo. Musilibrar gig Holy Week. Ang uban gani magpalansang gid gani. Magpalansang, magpinitin siya, magpabunal, magbunal-bunal. Oh, saan nga purpose? Para mapasaylo ka? Para may iba na lang imong sala? Dili, mga kaigsunan. Humana. Gihumana na ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Kompleto na. Complete sacrifice. Because Jesus Christ is the perfect sacrifice. Mga kaigsunan. Dili na, kita di, unsa man ato, wala to. Ang atong pagkamatarong, sumala sa Biblia, hugaw at tubangan sa Ginoo. Trapo at tubangan sa Ginoo. Inana ta. Oh. It is a complete sacrifice. Not only a complete sacrifice, not only a consecrated sacrifice, ang atong angay i-surrender sa Ginoo, full surrender, but also a clean sacrifice. Notice the word, holy. Next, acceptable unto God. Amen? It speaks of purity. Mabito na kumari tayo sa simbahan, mag-try kita sa Ginoo.
Napa lang sa itong balay, nag-pray na ta, mga kaigsoon, Lord, at mosimba ko, Lord, salamat sa kinabuhi. Pasaylo ako, Lord, sa akong mga sala. Di ba? Usa sa content sa itong prayer is asking God's forgiveness. Hello, amen? Agree ba ta? Di man pwede nga mo, demand lang ka sa Ginoo, muhangyo lang ka sa Ginoo, mo request lang ka sa Ginoo, niya ang ato ni kasing-kasing, doon ay mga bati diha, na kinahanglan limpiyuhan. So first, we need to ask God's forgiveness. We need to get right with the Lord. Kaya nga naman, nagkigsulti ta sa balaan. Amen. Nagkigsulti ta sa matarong. Diyos nga balaan, mga kaigsunan. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. A transformed life, mga kaigsunan, or living a transformed life, mga kaigsunan, kinahanglan na at gitawag full surrender. We need to surrender our life before God. Amen? Ikaduha. You look at verse 2. Verse 2 palihog. The Bible says in verse 2, gi-present na nimo sa verse 1 imong kinabuhi, kay mo may request sa pulong sa Ginoo. Amen? Ha? You present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mao na ang atong tahas, mao na ang atong duty, mao na ang atong obligasyon. Now, ang warning nasa verse 2. What does the Bible says in verse 2? It says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, so notice the word, but be transformed by the renewing of your mind. We need to realize, first of all, that our mind, mao ni siya ang storage sa ato ang kinabuhi. Our mind, budiga. Don't tell me nga ang nagsulod kanunay sa imuhang unahuna, puro godly nga mga pangunahuna. No. Amen? Budiga ni. Budiga. Buti ba sabot, ang musulod diha, ang mo-inject sa itong mind, na ay mga maayo, na po'y dili. Okay? Ikaduha nga butang mga kaigsunan, not only full surrender, dapat mo na itong buhaton. Ikaduha, we need to seek a renewed life. Or mind, I'm sorry. Seek a renewed mind. Ang atong una-una ba na renew? But be transformed by the renewing of your mind. We need to agree not to be conformed to the pattern of this world. Because ang atong kinabuhi as Christians, wala ni dapat ma-pattern sa standard sa kalibutan. Amen. Kaya ang standard sa kalibutan against sa standard sa Ginoo. Ang standard sa kalibutan, mga kaigsunan, blasphemy sa atubangan sa Dios. Amen. Mabuito na giusap mo kapag sulti ang kinabuhi sa Kristiyanon lahi sa kinabuhi sa walay Ginoo. It's different in the way we speak, in the way we act, in the way we dress. Lahi oy. Diha pa lang ngalan may kalahian na. Amen? Ingon sa Biblia, be transformed by the renewing of your mind. Kung sige, pasabot na, we need to be spiritually minded. Amen? Spiritually minded. Dili kalibutanon nga panguna-una. Muna giingon to ni Paul bitaw sa Colossians 3 verse 2 palihog, ablihi palihog. Colossians 3 verse 2. We need to be spiritually minded, not worldly minded. Okay? Muna giingon sa Biblia diya nga we need to be transformed by the renewing of our mind. Ingon sa Biblia, set your affections. Di ba? Set your affections on things above. Spiritually minded. Dili ka mahimong spiritually minded kung ang imong pagbati wala na base sa langit nun. Amen? Nga mga butang. Amen? Dili na base sa kalibutanon, kay ang kalibutanon, mga kaigsunan, bikil kay atubangan sa Ginoo.
So paano ta mangin spiritually minded? Pastor, unsay buhaton ako nga kanunay kong spiritually minded? Atong tugutan nga ang gahom sa balang espiritu mo, imo control sa itong kinabuhi. We need to allow the Holy Spirit to take control in our lives. Katabitang maingon nga Lord, kontrolahain taon ko karong adlaw. Amen. Dili kay gi-control ka sa demonyo, kung dili gi-control ka sa gahom sa balang espiritu mga kaigsunan. Every time nga mutipasta, then nga sa Biblia we are grieving the Holy Spirit mga kaigsunan. So natay spiritual discernment. Gina-remind ta sa word of God, ops, dili ni maayo sa kinabuhing Kristohanon. Kinalan ko mulikay ani. Makalikay ka. Nga naman na-transform ka na. Amen? Na nag-surrender na imong kinabuhi sa Ginoo. You have a renewed mind, mga kaigsunan. Pangitaon na ito ni, mga kaigsunan. Amen? Because everything, we need to realize that everything begin in your mind. Kato si Judas, giplanuhan magito niya yang ibaliga si Jesus. Sulagma ra ba to? Accidentally ra ba to? No. Gikan to sa utok ni Judas. Buti ba sa butanan gikan sa utok? Kung ang usa ka Kristohanon mo backslide, dili na nahitabo nga sulagma lang. Na ginagihuna-huna gina niya. Agree ta? Amen? Dili ka magaingon nga pastor, accidentally lang gid pastor. Pastor, wa gid ko pastor, ala tanan nga panghitabo na to gikan sa una-una. That's why the Bible says we need to be spiritually minded, mga kaigsunan. The change and transformation in your life begins with your mind. Amen? Naani sigikan sa itong una-una. And if your mind is transformed by the Word of God, the rest of your life will also be transformed. Mausab-sab. Sa una, ganahan kay ka mo laag. Karon laag hapon, pero lahi ng mga destination sa imong gikalaagan. Hello, amen? Di ba? Lahi na, we. Na naman, nag-direct sa imong kinabuhi, dili na self, si Christ na. Amen? Muna ingon sa Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. We need to give our life completely to the Lord. Kaya kung di na ito ihatag sa Ginoo atong tibok kinabuhi, mga kaigsunan, bisag sa prayer, maniglek nimo. Amen? Bisan sa pagbasa sa Biblia, maniglek nimo mga kaigsunan. Muna nga salamat sa Ginoo nga gibag-o ta sa Ginoo. Ako guro kung ako gibag-o sa Ginoo, ako giluwas sa Ginoo, di man ko magpastor. Ambot lang buhi pa pagkaron. Di ba? Mao sa ikaw kung imong i-analyze magkaigsunan, magpasalamat kita sa Ginoo. May plano ang Dios kag giluwas kaniya. Sa ding luwas na ka, may plano ang Ginoo nimo. Mag-alagad kaniya. Kitagaan ka sa Ginoo og hiyas, talents, mga kaigsunan, then use it for God. We have different gifts, you have different talents. Maybe some of you knows how to sing, then kanta. Salamat sa choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Hello. Salamat sa tuwang mga choir director, choir directress, si Hannah o si Brother C. Nagtandem gina sila, mga blessing kaayo. So, nakakamantay ta sa tuwang mga choir members na improve po sila. O ginaot sa ilang pag-improve, ikaw nga naglingkod niya, makauna-una po ka, what if mo appeal ko sa choir? Pwede dyan kaayo. Hello. Amen. Pastor, yabag man ko. Ay na lang appeal. Ay na lang. Ay na lang. Pangitag laing ministry. Amen. So, prayer warriors. Amen. Di ba? Ang imong gift is the gift of prayer. Prayer warriors ka. Ang imong gift is encourager ka. You can encourage others. Labi na ka na nagluya na sa Ginoo. They need encouragement. Amen. So, maigi ka, nakahiya sa pag-encourage. Do it for God. Amen. Ang nakabati diya kay ikaw pa hinungdan sa mga Kristohanon nga na-discourage. So dapat mahimo kang blessing, nahimo kang stumbling block, nahimo kang kapandulan. But God wants us to be a blessing to others. Amen? To the family of God, mga kaigsunan. Seek a renewed mind. Mapitap kinanglanong kita ng Lord. Ang akong una-una, Lord, kontra lahain tao ni. Ano ba? Ginapangita na to mga kaigsunan. Ikatulo,
Upat ra niya, upat. Sa kining gitawag nga living a transformed life, number one is we need to surrender to the Lord. A full surrender. Ikadua, seek a renewed mind. Number three, mga kaigsunan, you look at verse 12. You look at verse 12. The Bible says in verse number 12, mga kaigsunan, rejoicing in hope. Okay kayo na, maragsayon na kayo ng buhaton na to. We rejoice in hope, amen? But what's next? You look at your Bible. What's next? Patience in tribulations. Dapat lang, maging pasensyoso ta sa mga kasakitan sa kinabuhi, amen? Kining tribulation, dili ni 7 years tribulations, ha? Kana ning tribulations, mga kasakit nga atong ginaatubang every time o sa panahon nga natin, mga obstacles in life, hardships in life. Makonsider mo nga dili maayong panghitabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, gitawag nag-tribulations. But you know what? Ang challenge unsa, in order to overcome tribulations in life, hardships in life, tanawang last challenge, continuing. Amen. Are you there? Amen? Continuing. Napagisumpay. Instant. Ayaw dugay-dugaya. Amen? Unya lang mo ampo, Lord. Unya ra ko, kaya pa na ko. Okay ra ko. Ingon sa Biblia, mga kaibigan, continuing instant in prayer. Ikatulo, mga kaibigan, proper perspective. Proper perspective. Kada bitang gitawag, husto ang atong panlantaw. Insakto ang atong panglantaw sa kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Ikaw ginikanan, insakto ang paglantaw nimo sa imong panimalay. Ingon nga Kristohanon. Amen? Na gitawag proper perspective. Okay? O kini nga perspective, mga kaigsunan, nagapoints ni nato to have how we can find this joy. Paano man nato kining ingon sa Biblia, rejoicing in hope? Nagtudlo ni nato unsaon nato pagkakaplag kini nga joy? O ang source ani nga joy dili sa imong mga achievements. Ang source ani nga kalipay is our God. Rejoicing in hope. Amen. Amen. Kana bitang maingon ka nga, Lord, mulaom gyud ko nimo. Ang Dios angay lauman, agay pong saligan. Kung ang tao maingon nimo nga, salig lang, nakukod. Kana diyan dapita murag mapikihan ta diha. Kinay mga pasalig nga dili angay lauman. Salig lang ay laglaom. Tao ra, amen. Pero sa Dios maginaw sa Ginoo magingangay tang mosalig ug mulaom. So ang challenge, rejoicing in hope, mga kaigsunan. We have hope in the Lord. Nate paglaom diya sa Ginoo, mga kaigsunan, di ba? For example, karong mga panahon na doon na kay gitawag kanang problem sa imong health. Kay kini bitong kay idaranta, daghan lagi kay manggawas pud nga mga sakit-sakit. Pila na ni kagabi wa may tulog, wa ko'y tulog kay perti pug sa baan na yang sili kanang bakho diya, naglungag na diya tungod, hapit na matungod. Musugod og alas 10:30, muhunong og alas 2 tingali. O alas 3 kadlawon. Perti sa baa we. Ya, labi na ko nga gamay lang nga lihok makamata na yun ko. Di na katug. Natin mga health problems sa kinabuhi. But always remember, mga kaigsunan, nga dili na sa kalibutan lagi. Amen? Kana, problema sa panglawas, natin mga igsoon sa pagtuo din, ay mga cancer. Kanang cancer, mabalaka, kita action tagabalaka na, oy, hindi nalalim. Oo. Pero salig lang sa Ginoo, laom lang sa Ginoo, kaya ang tanan, ang Ginoo may kakupot. Amen? Di man kita kakontrolar sa kinabuhi ko. Kung i-extend pagid sa Ginoo ang imong kinabuhi, bisan pag unsa ka worse ang sakit, di gid na mapugnan, i-extend gina sa Ginoo. What we need to do is to have faith and hope in God, mga kaigsunan. Lord, kanang maingon kang Lord, ikaw ni bahala. Diha ko nimo galaom. Constant.
We need to be consistent in our prayer. Continuing instant. Karon uso na gikang instant, no? Instant noodles. Ano pa? Instant mommy. Instant daddy. Ano pa? Instant taho. Ano pa? Ano pa yun? Mga disposable ba? Oh. Diba? Mga kaigsunan, sa prayer, dili nimo angay nga unya-unyaon. Amen? Kinahanglan continuing. And the word continue, the opposite of continue is kanibitong you never give up. Amen? You never give up, you never quit. Padayon yun, padayon. So be joyful in hope and patience in afflictions. Na ating mga afflictions sa kinabuhi, inumdumi mga kaigsunan, nga kining gisulti diri sa verse number 2. It's not a command to be happy, but to have the right perspective on our situation. Kana bitong gitan-aw nimo ang obstacles, gitan-aw nimo ang problems. Unya imo siyang na-handle sa negative nga way, dili Christian way, pwede ka maka-blame sa Ginoo. Kay dili mo siyang dili spiritually minded, mo kaingon ka sa Lord, ganong imo man ning gitugot na ko Lord. Nag-faithful man ko Lord, gasimba man ko, gahatag ko sa akong tithes and offerings, tiya mo murag katong parisiyo ba no? Katong parisiyo, I give tithes of all that I possess, I fast twice a week. Oh, tanawa naman kay igsunan. Pero kung ang usa ka Kristohanon nga doon na siya full surrender sa Ginoo, ang pag-surrender sa iyang kinabuhi sa Ginoo completely ba? Di siya mo blame bisan sa mga problems sa kinabuhi niya. In fact, magpasalamat siya sa Ginoo. Kaya naman, through that problems, mutubo siya. Mahimo ng instrument nga mo-grow siya spiritually. Tubo ito. Inaman tayo mga learnings na napita good. Oh? To have the right perspective on our situations. Tanawa sa verse 13. Basa ta verse 13. Proper perspective. Husto ang atong panglantaw. Kanang panglantaw, mga kaigsunan nga ang Ginoo nahimaya. You look at verse number 13. Distributing to the necessity of saints. Given to hospitality. Bless them which persecute you. Bless and curse not. Tiyam na no? Rejoice with them that do rejoice. Amen. Ayaw kasina. Dili ka masina sa mga butang sa imuhang silingan. Dili ka ma-envy sa mga butang sa imuhang igsuon. Ingon ang gi-challenge kika sa pulong sa Ginoo, we need to rejoice with them. Kung gi-bless si Brad sa Ginoo, ayaw kasina oy. Kani si Brad ba dungan-dungan ra magi ani mi ani pastor og pangalagan sa dungan mig save, dungan sa mig baptize, dungan mi og kanang ang pangalagan sa Ginoo pero nganong nakasakyanan man ako bisikleta magyapon. Ayaw ikumparar. Hello, amen. Angay kang malipay kang imuha wa pa maabot gina-prepare pa sa Ginoo, amen. Ginaandam na sa Ginoo basig na ay bikil sa imong kasing-kasing. Amen. Ang kasing-kasing man gud ang importante gud. Pero kung insakto ang imong kasing-kasing, bisan pag wala nimo nakabot ang imong mga desires, you will rejoice. Amen. Makahulat man ka. Amen? Makahulat ka. Rejoice with them that do rejoice. Si Brother Boy, bugnaw kay sakyanan. Brother Boy, asa Brother Boy? Bugnaw kayo. Nalipayan ako niya kay ihaging i-offer yung sakyanan. Yung pastor, wala pa yung mga lakaw. Hindi tayo magamit ni mong sakyanan. Maikog sa daw eh. Pero i-offer, amen? Na ay mga Kristohanon, doon ay sakyanan, di mo pasakay. Diba? Butangan pa sa likod, eat my dust. Kang begiruha sa na? Brother Bernabe,
Lamborghini na yan sa kanan. Pero, na gusto mo sakay, pasakyo gina niya. Oh. We need to be content with what we have. Christians. Muna siya gitawag proper perspective. Kana bitang kontento ka? Oh, kana kontento ka kung unsay gipiyal sa Ginoo. Mabito na ingon sa Biblia, kung faithful ka sa gamayng butang, dapat kapiyalan ka, no? Paano ka mangin mapiyalan sa dagko nga butang kung sa gamay pa lang di na ka mapiyalan? Di nakakasaligan. Oh, kaya kining kinabuhi nga naa nato, gisalig grabe ni si Ginoo nato. Dili kita tagya sa to kinabuhi. We are not the owner, we are just a manager. Ang owner sa to kinabuhi Ginoo. Di ba? Ingon sa Bible, moreover it is required in stewards. Stewards ta sa atong kinabuhi, mo bitaw ampingan na atong kinabuhi. Amen. Ampingan. Dili abusahan. Kay usaray atong kinabuhi. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things. Nakita ninyo? Ay, mga to, hangin lagi kayo. Ubanta, hangin lagi kayo ba? Grabe ka, bugiro. Grabe ka, taas o pangunahuna, mga kaigsunan. But condescend to men in low estate, be not wise in your own concepts. Proper perspective. Insakto nga pangtanaw. Kinanan imong tanaw nimong kagulingon, kinabuhi nimo. Unya, tanawon po nimong Ginoo. Lord, naunsa naman niya akong kinabuhi, Lord? Nay mga butang sa kinabuhi, Lord, nga angay tarongon. Kana ba? I-examine nimo imong kinabuhi. Mabuti ingon ni Paul bitaw, ingon ni Paul, examine yourself whether you be in the faith. Susiho na to atong kagulingon kung napabata sa pagsalig sa Dios. Nagtuo pa ba ta sa iyang pulong? Ha? Ato pa bang gibarugan ng iyang pulong? Gilauman pa ba nato siya? Nagbuhat ba ta sa atong obligasyon as Christians? Kana. Ikaw pat katapusan. Sa iyo tang mahuman. Amen? 11:30, human na ta. Mula po ko sa 11:30, panginahinay na mo gawas. Taas pa kayong oras, oh. Okay, sige. Live righteously. That's number 4. Last. Live righteously. What's that number 1? Full surrender. Ikadua, seek a renewed mind. Third, proper perspective. Fourth, live righteously. Kanang nagkinabuhi kang matarong ba? Kanang nagkinabuhi ka nga insakto. And I believe that to walk in Christ, or to live a righteous life, is to walk with Christ. Mga kaigsunan. Verse 21, tanawa. Verse 21. Kung sa gingon sa Biblia sa verse 21, kini, importante kayo ni, nga mahimo gini na to, ma-practice gini na to, ba ingon nga Kristohanon ba, kining verse 21. Ingon sa Biblia, be not overcome of evil, but overcome evil with what? Good. Overcome evil with good. For example, gibugal-bugalan ka, gidaot ka, gilibak ka, gimaritis ka, ayog bawas og maritis. Na may maritis, ayog mirasol. Kay kung murisba ka, mo bawas ka, wala na mo na-overcome ang evil with good. Because the Bible says, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Nan kung ato nang mabuhat, ma-practice na sa atong kinabuhi, isip Kristohanon, nagkinabuhi ka sa mataro nga pagkinabuhi. Live righteously. Oh. Kung na mga evil nga madungog nimo, o unsa diha nga
Gibutang-butangan ka unsa diya, gi-accuse ka mga kaigsunan. Always remember sa gisulti sa Biblia sa verse 14, what was the Bible says in verse 14. Tanawa. Ayag baos. Vengeance is the Lord. Amen? Okay? Verse 14, ingon sa Biblia, bless them which persecute you. Gi-persecute ka? Gi-persecute ka tungod kay sige kag bit-bit og Biblia? Oh, di ba? Kami mga persecutors, labi nag sa inyong community, ikaw ray Kristohanon, sa sinutan pa lang nimo, ilahan na ng libakon. Gusto mo ni mga bayan tagas kisayal. Api, kuan gud sagyan sa yuta gud. Sagdi lang amen. Kaya kanang mga comment sa tao, wa nay kuan. Wa nay hunong mga kaigsunan. Pabilin lang ka, amen. Di kay basta spiritually minded, kung ikaw spiritually minded, makadungog ka na, di na mo na panumalingon. Pero kung dili ka spiritually minded, pagkadungog di mo ana, mag-ingon ka na, sunod si Minggo, ako ning pamuban akong sayal. So, gikan diri sa, ang sid abot sa tuhod, diri sa, ba, sagyan sa yuta. Pagkadungog ni mo, ako ning putlan. Above the knee. Paggawas ni mo sa imong balay, katong marites imong silingan, may kanso kuno, la, kasiksiyaw, simba niya nga anong nanaman. Simba si grabiyaw. Kung maminaw ka sa comment sa tao, wag kay kapatulungan. Pero kung ning barog ka, mapulaan man na. So kinahanglan ang pag-change nimo dili na base sa sultis tao. Grabe sa nang sinina na nila nukad kay iba long sleeve kayo. Tagas kayo. Pagkasunod Domingo, nagspagiti na ka. Gawas ng pusod. Wa kay kalahian sa kalibutan, amen? Gawas ng pusod. So paano ka nakatestify sa good testimony? Wala. Nag-compromise ka. O nindot ka ng mga Kristohanon. Every Sunday, during Sunday, naka-dress code, pangsimba. Hello, amen? Kung saan ka kung nagsimba ka din, nagspagiti ka diha? Ma-distract ng mga huna-huna. Amen? Di ba? Muna sa wa pa ta si Ginoo, simba ta sa mga unsa diyang katedral, wa gyud. Dili simba ang tumong. Labi na ulit tao, ang mata to sa mga chicks. Ang mga chicks pud to sa mga cats. Guwapo? Guwapo. Way pagsimbang nahitabo. Di ba? So dili na himong balaan ang tumong. Mga igsunan. Asa man ang live righteously ana. Bless them which persecute you, bless and curse not. Abi nimo mga igsunan, si Jesus Christ nagyod ang perfect example of overcoming evil with good. Kung mag-isgot tag example, only Jesus ang perfect example. Amen? You look at Matthew 5. Hapit ako muman, katanaw ko sa oras ba? Kaya pasig paninglan ko niyo, way klaro pastor oy. Tanawa, Matthew 5. Ingon sa Biblia, but I say unto you, Matthew 5 verse number 44, morning prinsipyo ni Jesus Christ. Nganong siya lamang ang perfect example of overcoming evil with good. Giingnan ta sa Biblia, overcome evil with good. Tanawa, ingon sa Biblia, but I say unto you, love your enemies. Amen? Bisod ka ni buhaton, oy. Kulat, gisumbag ka, gikawat imong kaldero, niyamin ko ka, I love you. Mahimo ba ka na nimo? Ang imong iluto, ang adobo, gikuha. Oh, I love you, Brad. Oh, Bradman, Christian da ito. Kagi Bradman. Pero ang prinsipyo ni Jesus Christ, bisan gi-persecute ka, gidaot ka, ang prinsipyo ni Jesus Christ, but I say unto you, love your enemies,
Bless them that curse you. Do good to them that hate you. Hinumduman na to, bisag unsa nimo kabuutan, bisag unsa nimo kamayong tao, dili ang tanan nalipay nimo. Dili. Dili ta makapalipay nila. Pero pasagdi na, amen? Do good to them that hate you and pray for them which despisefully use you. Pray. Unsa may content sa prayer, Lord, patyan nito hana, Lord. Mao ba na? Pwede mga Lord, unta maluwas ni siya, Lord. Kaya kung maluwas ni, hindi mo sigig panghuam. Sigig panghuam niya, way bayad. Sigig panghuam niya, way dili iuli. Mahuam mo kaldero. Pag uli, buak ng kaldero. Mabuak kita ng kaldero, de. Oh, mahuam mo plato. Pag uli, kuwang na. Ya, kung paninglan, nanong kuwang mo ni? Nag-away na mo. Oh, tanawa ra. Pray for them which despisefully use you and persecute you. Nan kung imo ning mabuhat, mga kaigsunan, nagkinabuhi ka sa pagkamatarong, tanawa ang verse 45. Tanawa, verse 45. Tanawa. That ye may be the children of your Father, which is in, asa? Heaven. Amen? Tanawa ra. For he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Tanawa na gud ha ang blessing sa Ginoo. Ang pagsiga sa adlaw, ang paghayag sa bulan, tanan naka-benefits. Believers and unbelievers. Naka-benefits ang tanan. Amen ba? Oh, naay ulan, naapoy init, ang tanan pod maka-benefits. Para sa tanan. Tungod na sa kaayo sa Ginoo nga ginawa nagdumot, mga kaigsunan. Magpasalamat nga dili tay Ginoo kay kung ikaw pay Ginoo, wa na. Tanang taong nabikil nimo, papa gyud sa kalendaryo. Di ba no? Salamat nga ang Ginoo matarong, gugma, puno sa kaluoy. Amen? Muna nga ang Christian way, lahi ra gyud. Pamaagi si Kristo anong lahi ra gyud. We need to live a transformed life, mga kaigsunan. Importante kay kining upat ka mga butang, kinahanglan kini nga atong tagaag pagpakabana, no? For living a transformed life, we need to surrender fully to God. We need to have a renewed mind. We need to have a proper perspective. And also we need to live righteously in the sight of the Lord. Mahimo ba na nato? By God's grace. Ang puta, Lord,